And Correct. would you also agree with me, Mr. President, that there are so many forms and ways how to destroy a country? Again, sir? There's a lot of ways to destroy our country. Is it correct? There's a lot of ways, Mr. President. Maraming paraan para wasakin po ang ating bansa. Oh, of course. Di ba? Hindi lamang po ang pagsugpo sa illegal drugs. As a Yes. matter of fact, Mr. President, Rebellion. yes, correct. Yung pong tinatawag po nating economic saboteurs, yung pong mga sumisira ng ating kalikasan, yung mga nagpapasok ng mga illegal, yung mga smuggling sa ating pong mga costume, yung pong mga droga na pinapasok, yung mga illegal na bigas, yung pong mga asukal at So, panoorin natin yung yung 11 public hearing ng House Quad Committee. Dito tatalakayin yung mga pulis na di umano na pinabayaan ng dating pangulo sa kanilang kinakaharap na kaso or problema ng dahil sa war on drugs. At saka yung iba pang pangyayari na naganap sa war on drugs. Panoorin natin kung ano-anong tanong ang ibabato ni ni Congressman Dan Fernandez sa dating pangulo. So, umpisahan natin. Let me be the traffic para malinaw at maayos ang ating hearing sa ngayong umaga. So I hope that I made myself clear and I'd like to recognize po dito ay ko po, Mr. President, bakit ngayon nyo lang po ipagkakaloob yung nabanggit po dito ay 195 Chair to recognize you before you speak. Now you are recognized, Congressman Dan Thank you, Fernandez. Mr. Chairman. Mr. Chairman, ang nabanggit po dito ay 195 officers were dismissed over the 6-year period. Ang tanong ko po, Mr. President, bakit ngayon nyo lang po ipagkakaloob yung 1 million samantalang na-dismiss na po ito pong 195 officers? I do not have the records. Sir, Wala po ba? hindi ako Polcom. So, tinatanong niya rito yung kung bakit ba ngayon lang binigay ni dating pangulo yung 1 million o 'di ba sinabi niya diyan sa sa hearing na magbibigay siya ng 1 million. Tinatanong ni Dan Fernandez dito na na bakit ngayon lang binigay yung mga pulis na-dismiss na. So, ang sagot naman ni dito ni dating pangulo, hindi niya alam. Natural naman talagang hindi lahat niya alam yan kasi hindi lang naman siya nakapokus sa mga pulis, presidente siya 'di ba? So yun lang, tuloy natin. So, But being the former president, sir, you have this I know that some capacity. policemen were dismissed. Because it was promised by you that you will sabi niyo po ay sagot niyo silang lahat. But unfortunately, ito po nga po, nakita po natin, nagre-react na po ang PNP. And ang feeling po nila ay they were left alone. Well, Mr. President. Yung tanong niya naman dito is tawag dito, yung mga pulis daw na disappoint dahil sila yung parang iniwan sila sa ere. Pero ang tanong naman kasi diyan, yan bang hawak niya listahan lahat ng pulis na nakasuhan dahil sa ginawa lang nila yung duty nila o yung kasama yung mga pulis diyan na sila mismo yung nag-commit ng crime, 'di ba? Sure ako yung iba diyan tawag dito yung sila mismo yung nag-commit ng crime kaya hindi sila makalusot-lusot diyan sa kasong kinakaharap nila o problema kinakaharap nila at hindi sila makahingi ng tulong. Dahil sa tingin ko pag pulis siya na nagkaroon ng problema dahil sa war on drugs, napakadaling lumapit niya sa dating pangulo. Diba? Pero bakit sila mismo hindi lumalapit? At ngayon sila magrereklamo na parang naiwan sila sa ere. Dapat yan ganyan mga listahan, kinaklarify dapat yan kung sino-sino ba yan, ano ba yung problema, ano ba yung mga kaso niyan, hindi yung i-generalize mo na lang lahat. Kasi may mga pulis din naman doon na sila lang yung gumawa ng o sila mismo yung gumawa ng krimen. Diba? So, tuloy natin. if you're citing the records, then I would admit it. Na yun, totoo yan. Yes, I agree with that. Walang problema. Sinabi mo Hindi, I agree with that. But my question is, bakit po natin sila napabayaan katulad po nito? Sagot niyo po sila. Pero 195 na dismissed, 398 cops facing dismissal,
1,286 dead at yung iba po ay wounded. Were we able to help them, Mr. President? Well, alam mo, sir, if you work for a government, there are rules to be followed. It is not just because you are a policeman that you're always correct. It is not safe to say that you are a mayor that you are always correct, that you rule the city by your own. Maraming Ito, katulad dito, yung sinasabi niya dito, di ba? Hindi lahat ng pulis ay tama. So, yung ibig sabihin, yung mga pangyayari na yun, nagkaroon sila ng problema na yun, sarili nilang kagagawan yun. Hindi yun yung tinatawag nilang on duty or in operation ng dahil sa war on drugs. Diba? there must be a reason for their dismissal. There Alam nga naman, i-dismiss yan ng wala-wala lang, di ba? Kasi sabi ko nga kanina, generalize ni Dan Fernandez lahat ng mga pulis na mayroong problema. Namatay, may sugat, na-dismiss. Kasi lahat ng yun may investigasyon naman may due process naman eh. Hindi naman basta-basta sila i-dismiss lang. Na-dismiss sila, ibig sabihin, napatunayan na sila yung may sala. Hindi naman ibig sabihin nun, sasagutin na ni dating Pangulo yon. Kasi siya mismo may gawa nun. Yung mga pulis may mga sariling pag-iisip din yan. Nag-aral din yan. Diba? Alam nila yan batas o yung dapat nilang gawin sa pagtatrabaho. So kung na-dismiss sila doon dahil doon sa ginawa nila, ibig sabihin, hindi nila ginawa ng tama o ng maayos yung gawain nila. cannot be a without a lawful ground. Kung napaalis yan, sir, meron talagang kasalanan. Hindi mo pwedeng basta i-dismiss mo lang yung pulis. But Mr. President, you Pero ako, pro-police talaga ako. Yes. Pinoprotektahan ko talaga ang pulis. I understand, Mr. President. But you made the promise, Mr. President, that sagot nyo sila. Sagot ko. And yun po ang problema natin, Mr. President, Mr. Chairman, that after 6 years, ngayon lang po tayo magbibigay ng tulong para. Mali ka naman dyan. Yung sinasabi, naiintindihan mo ba yung sinasabi niya, sagot niya yung mga pulis? Kasama ba doon yung sinasabing sagot niya kapag gumawa ng kasalanan yung pulis o gumawa ng krimen yung pulis? Diba? Pag sinabi kasi in relation dyan sa posisyon niya, sinabi niya sagot niya yung pulis, ano-ano ba yung mga nakapaloob doon pag sinabi niya sagot niya yung pulis? Yung pulis kasi may sariling trabaho yan, mayroong policy. Sagot niya unang-una sa operations, sinabi niya nga 'di ba na walang panggastos yung mga pulis pagdating sa operation. So pinupunduhan niya 'yon. Tapos sumunod yun sa mga pangangailangan ng pamilya ng mga pulis. Sa sahod. 'Di ba? Tsaka protection din doon kapag nagkaroon ng bulilyaso yung isang operation kasi hindi naman maiiwasan 'yon. So, katulad sa mga abogado na kailangan nila. Yun. Pero kapag ang isang pulis ay gumawa ng isang mali, o yung sabi natin nag-commit ng isang crime, hindi nasakop ng ng proteksyon niya. Ang dali namang intindihin nun eh. Pero bakit pinipilit yung tanong na ganyan? Sa kanila. Hindi. So, Mr. President. Hindi mo, yan ang record. Hindi, walang record ng bigas, pati pera, No, Mr. President. binigay ko What sa I'm trying to pamilya say, nila. The record will show that wala pong tulong natanggap ang lahat ng ito. Hindi po ako nagsasalita nito, Mr. President. Ang nagsasalita po nito ay si Chief PNP Marbil. Alam mo si Marvin, Ano kasi dyan, ganyan ba kahirap lapitan yung dating Pangulo? Kasi marami na ring bali-balita na hindi naman ganun kahirap lapitan yung dating Pangulo. So kung yung mga pulis niyan ay nahihirapan at may mga pangangailangan, madali na magpasabi. Iparating mo sa kanya sa kahit na anong paraan. 'Di ba? Hindi naman siguro tatanggi yung dating Pangulo diyan.
Ngayon, ang tanong, pinarating ba talaga? Para sa akin, sa tingin ko, parang hindi. Kasi, baka katulad niya, sabi niya, na-dismiss. Kasi hindi naman madidismiss yan kung wala talagang kasalanan at hindi napatunayan na may, na ano, napatunayan na may kasalanan talaga kaya na-dismiss. 'Di ba? So, yung mga hawak niyang papel, ang mas marami diyan ay yung mga pulis o tinatawag nila iskalawag daw. Na yun, na ano tawag ito, na kasalanan naman talaga nila, sila yung nag-commit ng crime. So, hindi na kailangan itulak pa sa dating pangulo yung mga ganyang klaseng paratang. When you remind him, yung mga bigas na binigay ko sa mga pamilya ng polis, pera, enrollment ng mga bata, hindi nakalista dyan. You Mr. remind that Marbel to Mr. President, use your... ang binabangkit po natin dito ay tulong na legal. Huwag kang maniwala dyan kay Marbel. Wala. Okay, we will sige po, punta po tayo sa susunod, Mr. President. Mr. President, Mr. Chairman, I would like to show a video. And later I'll be asking the former president to answer some queries from this representation. Hindi. Sandali lang. Yes, I'm sir. not trying to be smart, Alex. I'm sorry if I'm overdoing. Hindi, it's okay po, Mr. President. No problem po. It's not really, hindi ko sinasadya yun. Opo. I respect I was once a member of Congress. Medyo emotional lang kasi ako basta sa crime na talagang galit ako sa krimen. We understand that po, Mr. President. And thank you for that. Pakita lang po natin yung video, Mr. President. Video, please. Wait. Noong August 23, 2016, doon po sa Committee on Human Rights and Committee on Justice, binanggit po dito yung reward system. At sinabi po ni former Chief PNP, Gerald Bato, tungkol doon po sa reward system. I want to show this video clip, Mr. Chairman, please. Alam ko po na nabanggit ng Pangulo na magkakaroon ng pabuya ang mga magbibigay ng leads tungkol dun sa mga huhuli natin dito sa droga. Alam ko na humihingi ang ating Office of the President ng mas mataas na budget. Nakausap ba kayo, diretsyo ni Pangulong Duterte, ukol sa pabuya kung ito nga ba'y 2 million sa bawat madadala ng ating mga kababayan na mga drug pushers? Kasama po ba ang mga pulis dito sa pabuya? Sir. Wala kong pili yan, Your Honor. Kung ang pulis ay involved sa droga at siya'y nahuli, yung informant ko ay makakatanggap ng corresponding reward na ino-offer ng Presidente. So nag-usap kayo ng ating Pangulo ukol dyan. Magkano po daw ang ibibigay sa bawat informant na magbibigay ng pangalan ng isang pusher? Meron kasi siyang ibang, kasi busy na ako masyado sa aking trabaho, Your Honor. Sabi niya, meron siyang assistant na magti-take dyan sa pagdi-distribute. Basta ang last na nasabi niya sa akin is 5 million yung drug lord talaga. Yung malalaking drug lord, 5 million ibibigay niya. So depende doon sa kanilang anatomy kung saan yung Kung mas nasa mataas. taas, mas mataas. Pag sa baba, mababa. Ang gusto ko malaman, yung pulis mismo, sa sibilyan, maaari yung 5 million. Sa pulis din ba, makakatanggap sila pag sila ang nakapagtukoy? O dahil kasama yan sa kanilang sinumpang tungkulin, iba naman po ang maaaring ibigay sa kanila? Nabanggit po ba yan ng Pangulo? Nabanggit ng Pangulo yun, Your Honor. Kahit na pulis, kasama doon na makakatanggap sa pera na i-offer niya. Pero sa amin naman, internal, meron kaming ibang reward system, di ba? Meron kaming, bibigyan kami ng awards. O kung talagang meritorious, pwedeng meritoriously promoted yung tao, mapopromote. Meron po kami sariling sistema. So sa dami ng mga hinuli, meron na bang nakatanggap ngayon ng pabuya? I presume, meron na, Your Honor.
Hindi ko lang po inaalam dahil hindi ko nakikialam dahil money matters yan. Sige po. Direkta na kayo kung saan kayo pwede mag-claim. Hindi dumadaan sa akin. Siguro maganda din na anong tanggapan sa ating gobyerno ang nagdi-disperse niyan? OP? Nagtanungin ko po si Presidente, Your Honor. Siguro pwede tayong makahingi niyan. Kung meron ng nabigyan, siguro kung ito'y makakasama sa kanyang kaligtasan, maaari namang executive lang ito, hindi na natin i-release. Meron pong gustong Mr. Chairman, Mr. President, will you confirm that the Office of the President humingi po ng mataas na budget para po sa reward system? Sir, can you kindly use the mic, please? Will you kindly use the mic, please? That's correct. So, You have to spend money for operations, for intelligence. Alam mo, sir, if I will be allowed to explain, ang isang pulis, at magtanong ka dito after this proceeding, magpunta ka ng anong istasyon, ang pulis, hanggang sweldo lang yan, pati equipments, office material. Pero sabihin mo yung pulis na may sariling fund for an operation day to day to follow up cases sa mga criminals, wala, sir. Magtawag ka ng siyang pulis dito ngayon. Magtanong ka, pagkatapos dito. yun po ba, Mr. President? Kailangan, Go ahead, sir. Yeah, Go ahead, yeah. sir. Yung sinasabi niya binabakapan niya yung pulis. Diba? Binabakapan niya yung pulis hindi para gumawa ng mga kabulastugan, kundi binabakapan niya yung pulis, binibigyan niya ito ng mga pondo para sa para sa pagtatrabaho nila o sa mga operasyon para naman sipagin sila. Katulad niya yung sabi niya na wala daw pondo yung pulis pagdating sa mga operasyon. So, yung sa paglalakad-lakad nila yan, ano yung ginagamit nila? Malamang sariling pera nila, di ba? Yeah, siguro isa din yan kung bakit tumatagal yung mga kaso. Kasi sino ba naman magladag-ladag, yung maggala-gala ka dyan para iresolba yung isang kaso, tapos wala naman palang pondo para sa'yo na mag-ikot-ikot dyan, saan ka kumukuha ng pera mo? Di ba? Yung sinasabi niya, binabakapan niya yung mga pulis. Isa yun sa mga rason. No. Go ahead, sir. kailangan punduhan mo talaga ang pulis. If there is a serious crime, kidnapping, ikaw talaga ang pipinance niyan. Walang pera ang pulis na mag-follow up kung saan dinala yung victim, kung they have to spend money or else you end up with nothing. And sometimes pag yung time limit na binibigay ng kidnapper hindi na masunod, pinapatay nila. That's why it race against time. Kaya ako, pagka ganito, mas kung na presidente ako, pag yung mga may kidnapping, ako talaga ang nagbibigay ng pera. At ang order ko sa kanila, sir, nandito na lang rin tayo. Pag nahuli ninyo, patayin ninyo lahat. Huwag ninyong dalhin sa Mr. pupunta ng presuhan niya, papakainin ko pa yung mga Mr. President. Ano ba yung sinasabi niya na yan, na wag nang dalhin sa kanya, patayin na lahat? Sa tingin niyo ba susundin niya ng mga pulis? Well, maaari. Depende kung gaano ka heinous yung crime na kinumit ng mga kidnapper na yan o ng mga kriminal. Maaari siguro. Mali man, pero ang tanong kasi dyan, kailangan mong i-prove na talagang ginawa nila yon, di ba? May due process tayo, pero kailangan mo pa rin i-prove yung mga ginawa nila. Kung mali man, well, ipoprove mo pa rin yon, hahanapan mo pa rin ng ebidensya. So wala ka pa rin magagawa doon kung ginawa nila yon. Thank you so much for refraining yourself from speaking bad words. We appreciate that. No? Nakikita po namin na talagang pinipigilan nyo ang sarili nyo. takot ako sa inyo, sir. Hindi po, sir. Natutuwa po kami dahil nga nagiging maayos po yung ating Totoo. usapan po, sir. Sir, kasi po may...
sweating hands, oh. Takot talaga ako sa inyo. Eh, kami rin po, malamig din po kamay namin dahil Yung nangyayari, pinapagaan pa ng dating Pangulo yung pakiramdam ng mga, o yung, alam mo yun, yung confidence ng mga congressman na to para tanungin siya eh. 'Di ba? Mild lang siya ngayon. Kasi pag nag-alboruto siya, baka hindi na to makapagtanong yung mga congressman. At matakot na. O di kaya matakot, baka mapahiya. Mr. President, nabanggit din po dito ni Gerald Bato during that time that siya po ay tinatanong ni Senator Grace po na sinasabi na sino magdi-disperse dun sa Office of the President. At may sinasabi po si Gerald Bato, sino po ba yung sinasabi na assistant na magdi-disperse po nung pera para sa reward system? Yes. Sino po, Mr. President? Hindi ko na kung sino yung kahiro doon. Kasi may sinasabi po si Gerald Bato na tao na magdi-disperse ng pera from the Office of the President. Sino? Hindi na sasabihin kung sino yan kasi hindi naman kasi tama yung mag-reward na yan. Nasa tao na yan, nasa sa kanya na yan. Kung magre-reward siya o hindi at kung magre-reward man siya, palihim na lang yun. Kasi sa tingin ko bawal yun. At hindi maganda. Tapos ngayon, tatanungin mo siya ng ganyang tanong, ipapaamin mo sa kanya kung sino yon, baka pati yung taong inuutusan niya na yon, mapahamak pa. Sino po yan, Mr. President? Talagang pagka ganung police operations, actually, it's an official, it's not a hidden item there. Kunin mo doon sa kahira sa baba na kahit police operation Mr. President, lahat naman yan police operation. It cannot be funded by Kanya mo rito. Ang tanong sa kanya ay yung reward system. Pero yung sagot niya naman, tinatanong sa kanya kung sino yung nagbibigay o yung inuutosan niya tungkol na magbigay ng reward system na yon. Pero ang sagot naman ng dating Pangulo rito is doon lang sa baba at sa kahira sa baba at ang tatanggap nun ay mga pulis for operation. So katulad ng sabi niya sa ibang mga part ng video niya na yung reward system niya hindi totally reward na ibibigay mo kapag nakapatay ka ng isang kriminal o i-reward mo sa kanya ng buo. Hindi ganon. Yung sinasabi niya rito na kunin mo dun sa kahira for operation, 'di ba? So, yung sinabi niya kasi sa ibang video niya na kapag may sobra doon na hindi naubos, na natapos na yung operation, binabalik sa kanya ng pulis at sinasabi niya na for the boys na. Ibig sabihin sa kanila na yun, hati-hati na lang nila. Yun yung sinasabi niyang reward. Hindi yung reward na parang yung bounty system. Reward, kundi yung natapos ng operation at may natirang pera, yun yung ibibigay niya. Pero kasi mali pa rin kasi yun yung ganon. Kasi pera din ng tao yun, taong bayan, so dapat ibalik. Well, depende na lang rin sa tao nag-handle kung anong gusto niyang gawin kasi talamak naman din yung corruption diyan sa gobyerno. it cannot be operation cannot be funded by private money. That is not allowed by law. pero during the time that you were during one of your interview, Mr. President, I still remember that you have mentioned that yung pong pera na galing po sa donation ng inyong pong campaign funds. Ano ba yan? Mention. Hindi naman inaayos. Utilize reward system. You mentioned that and I saw the video. And that's private money, Mr. President. Yes, ako galing sa akin. Hindi na private money. Kasi natanggap ko yan. Na ako nakahawak ko na the money was already when I was in the official na ako. But in accordance with the rule of COMELEC, yung excess money po na ginagamit po natin sa kampanya must be returned back to the COMELEC, Mr. Chair, to the donors, Mr. Maniwala President. ka yung... Hindi, yun po. Ba? Yung tanong
tawag dito, sinusunod yung rules pero sila mismo hindi sumusunod sa rules. Kasi yung tanong niya is yung pera daw na nakuha ng isang kandidato sa sa yung donation after ng candidacy kung may sobra nararapat na ibalik. Ang sinasabi naman ni dating Pangulo dito hindi na daw, diba? Sa tingin ko ganun din kasi wala na rin naman sigurong ibang mga politiko na magbabalik nun. Sa kanila na yun donation na yun sa kanila. At ganun din yun dito sa mga congressman. Dinadaan lang nila sa rules kuno pero sila mismo din hindi rin yun ginagawa. Po sinasabi ng COMELEC, Mr. President. And natin po dapat sundin. Tanungin kita, sinong kandidato nagsauli? Mr. President, you cannot ask question. Diba? Tapos doon mo siya dadalhin sa ganon. You cannot ask a question. Well, sabagay, hindi nga pwedeng magtanong. So, hayaan nyo na sila na yung maging bida dyan. We will be the That's why I said, kasi po kami po pag nakakatanggap po, Mr. President, I still have the floor. Mr. President, kasi po ako pag nakakatanggap, kakaunti lang po yung nabibigay sa ating donation. So kulang na kulang pa po. And we believe that you have mentioned that excess money was utilized for the reward system. Is this true, Mr. public President? interest, to protect public interest. Kaya nga, Pasok to protect public interest. So pasok pa rin sa wala ka talaga makukuha sa kanya. po, Mr. President. Yes. Yung sa, Yes, correct. Thank you, Mr. President. Mr. President, binanggit po natin, isa sa mga pronouncement din po ninyo, that in no matter, sabi niyo po, that you won't apologize to the thousands of people who died and families who suffered because it is your belief that it's worth killing drug addicts and pushers. Dahil nga sa sinabi niyo rin yung don't destroy my country because I will kill you. Nabanggit niyo po ito, Mr. President. And would you also agree with me, Mr. President, that there are so many forms and ways how to destroy a country? Teka lang. Pakiulit nga. And, would you also agree with me, Mr. President, that there are so many forms and ways how to destroy a country? Sinasabi niya na maraming paraan na kung tawag ito sirain yung bansa. Paraan kung paano masisira yung bansa. Yung maraming paraan kung paano masisira yung bansa. Again, sir? There's a lot of Anong klaseng tanong yun? Anong ipapasok niya na dito? Anong pinupunto niya? Tingnan mo, kahit si dating Pangulo nalilito rin. Ano bang niya? Ano bang pinupunto niya? ways to destroy our country. Is it correct? There's a lot of ways, Mr. President. Maraming paraan para wasakin po ang ating bansa. Oh, of course. Diba? Hindi lamang po ang pagsugpo sa illegal drugs. As a Yes. matter of fact, Mr. Daw? Hindi lamang Oh, of course. Diba? Hindi lamang po ang pagsugpo sa illegal drugs. As a Yes. matter of hindi lamang po ang pagsugpo sa illegal drugs. Hindi lamang po ang pagsugpo sa illegal drugs. So, ibig sabihin yung pagsugpo sa illegal drugs, nakakawasak ng bansa. Ano yun? Tama ba? Tama ba pagkakaintindi ko? Na maraming paraan ang pwedeng magwasak sa isang bansa. Diba? Isa na hindi lamang ang pagsugpo sa illegal na droga. Ibig sabihin yung pagsugpo sa illegal na droga is tawag dito? Nakakasira sa isang bansa. Parang baliktad yata itong pag-iisip ni Ewan ko lang, yun yung pagkakaintindi ko sa sinabi niya. Tuloy natin.
fact, Mr. President, Rebellion. yes, correct. Yung pong ating economic saboteurs, yung pong mga sumisira ng ating kalikasan, yung mga nagpapasok ng mga Tama mo na rin niya, kasuhan mo na rin pati yung ano natin, yung kalikasan natin, yung mga bagyo na yan. Isa na rin yan sa nakakasira sa bansa. Ano mo na yan, pailan mo na yan ang kaso doon sa Supreme Court. illegal, yung mga smuggling sa costume, yung pong mga droga na pinapasok, yung mga illegal na bigas, yung pong mga asukal at iba pa. Ano ba yan? Pati ba naman bigas, asukal? Talagang masisira talaga yung bansa natin kapag wala tayong bigas saka asukal. Hindi ko na alam saan napatungo tong tanong na to. Yung pinupunto niya, ano ba ipapasok niya na tanong dito? In relation doon sa mga sinasabi niya na yan. And at the same time, Mr. Chairman, also, and at the same time, Mr. Chairman, ito po tinatawag nating conniving with the different enemies. These are forms and elements in destroying our country. Mr. President, your pronouncement that don't destroy my country because I will kill you. Does this pertains to all of these elements, Mr. Hindi naman. Sir, I was really particularly worried because yung droga kasi ang target yung mga bata. Hindi tayo. Ang droga na distribute dyan sa mga high school, dyan sa mga ano, kung ang next generation ng Pilipino puro durog, puro bangag, at marami nakikita mo dito, marami mga opisyal natin sa gobyerno. Isa nga din kasi yan sa nagkukos ng problema sa bansa, yung illegal, yung drugs. Katulad yung sinasabi niya, nag-uumpisa sa high school. Diba? Kapag nasira na yung mga kukuti niyan, diyan mag-uumpisa yung crime. Tapos sabayan pa ng batas ni Kiko. Diba? Wala na. Sira na yung ibang mga magulang nagtatrabaho, tapos sila hindi nila alam yung mga anak nila. Bangag na. Ngayon, ang susunod pa na henerasyon doon sa susunod na yun, ano kaya yung mangyayari? Ano yung bansa natin magiging walking zombie na? Kaya yun siguro yung sa kanya, nagudyok sa kanya na magdeklara ng war on drugs. Ano, nakikita mo mga bangag. Alam mo na kung sino ang bangag. Tinatawag nila, kaya ako, sir, I'm just being, I was being a father of the city. But talagang galit ako sa kriminal. Yes. And would you Naggalit ako sa kriminal. And would you agree with me, Mr. President, that doon po sa inyong war on drugs, yung mga reported, majority of those that were reported killed on war on drugs were not really all drug addicts and pushers? Would you agree with me? Well, because some of those who are really Collateral. in trafficking are not marunong eh. Those in trafficking sa drugs, may utak yun. Yun sila ang nag-traffic ng drugs. And they avoid taking drugs because alam nila na kung malulong sila sa droga. Katulad na rin ng example niya, yung mga politiko na nagpoprotekta sa mga ganyan. Hindi naman sila nagdodroga pero protector sila. Sangkot pa rin sila. 'Di ba? Yung ibang mga pulis, ang iba dyan hindi rin naman nagdodroga kasi meron din naman silang medical. Pero sangkot pa rin sila. Sila pa rin nagpapaikot kadalasan, hindi naman yung iba. Sila pa rin nagpapaikot ng droga dito sa sa lugar. 'Di ba? Kaya yung mga ibang nasangkot diyan na hindi naman wala namang hindi naman na nagdodroga, hindi porket na hindi nagdodroga, hindi nasangkot. Hindi na yung utak nila. Mr. Kaya, President,
sabi nila na hindi lahat drugista. Tama yun. Eh, yung Pero ito po ay mga collateral damage. Sabi nga po, shit happens. Di ba? Sabi ni Gerald Bato. So, if ever that meron pong collateral damage, meron pong mga shit happens, will you consider this as a failure of the war on drugs? Hindi naman yun. Iba naman kasi yung sinasabi ni ni Senator De La Rosa na shit happens. Legal yung operation na yun. Meron lang talagang minsan kasi wala naman kasing perpekto. 'Di ba? Katulad yung nasabi na yung isang isang biktima diyan na namatay yung 3 years old ba yon? Dahil sa tatay niya. Kasi yung tatay niya ng laban, hawak yata yung biglaan nadama yung bata. Yun yung sinasawag ni Senador De La Rosa na shit happens. Wala namang may collateral damage ba doon? Accident yun. Hindi naman kasalanan ng mga pulis yun. hindi sir. I would say that it was a maybe unnecessary death, but a damage is recognized, if not, hindi naman sinasadya eh. Kaya yung in one drug den doon sa Davao City, Dapat kasi pag nagtatanong siya diyan, ihiwalay niya yung sinadya at hindi sinadya. 'Di ba? Madali namang intindihin yun eh. apat na Chinese, pinatay ko talaga. Ang problema, may tinamaan na dalawang yung nagluluto. Pero yung apat na insect na Mr. Chair- talagang pinatay ko. Sinadya ko talang patpatayin. Mr. Chairman, Mr. President, is that a Admission, yes. admission that you Oh, killed them? Lumaban po sila? Or pinatay nyo silang walang laban? sinabi ko sa kanila, Hindi, sir, Mr. President, pinatay nyo po ba siya ng walang laban or lumalaban po sila? hindi, lumalaban. So- Kasi pag raid, siyempre, agawan ng kung anong mapupulot nila, lumalaban, pero I would say that hindi naman lahat lumalaban na mayroong tit for tat. Meaning to say, kung may M16 yung police, may M16 sila. That would be an impossible scenario. Pero kung lumaban, pasensya tayo. Ako sinabi ko, no mayor ako, do not do it. Do not do it because I will kill you. Kung yung naabutan ko doon, kagaya ng apat na inchik, talagang pinatay ko. Apat po ba yun or anim, Mr. President? Apat po ba yun or anim? Kasi a while ago you were saying 6 po. Apat lang. Apat lang po. So, pwede po na malaman kung sino po yung mga apat na po yun. Ano pong pangalan po nila? Alam mo, sir, ang lolo ko Chinese. Ano ba to si Dan Fernandez? Ay, parang elementary yung kausap mo. Umamin siya. Umamin siya doon na pinatay niya. Pero wala pa rin krimen yun doon kasi walang pangalan. 'Di ba? Ngayon, paaminin mo siya. Napakatanga niya na kung aamin siya kung sino ba yun. Kung totoo man. 'Di ba? Kasi yan nag-admit na siya. Pero sino yung pinatay niya para magkaroon ng krimen? 'Di ba? Ngayon, hindi naman siya magpapatunay noon, kundi kayo. Pinaglalaruan lang kayo eh. Baka nga yung isa siguro pinsan ko pa yung hindi ko alam sir, hindi ko naman tinanong. Natawa naman ako doon, Mr. President. Dito, sabi ko, ang lolo ko Chinese eh. Lam ang lolo ko. On another topic, Mr. President.
Si Garma po ay nagkaroon po siya ng affidavit. At sinabi po niya na meron pong double model na 3 levels of payments. Meron po siya sinasabi sa affidavit niya eh. Ang sabi niya, yung first suspect is killed. Ang binabayad daw po ay 20,000 to 1 million. At sa second level naman po, ang sinasabi niya yung co-plan, yung pong plan na pinapan po yung planned operation. At yung third daw po ay yung pong refund ng operational expenses. Ito po ba sinasabi ni Colonel Garma na pag binabayad dun sa mga namamatay na 20,000 to 1 million, which, by the way, corroborated by the testimony of Tata and Andy, is true? Correct. So, ito po yung namamatay, binabayad po 20,000 to 1 million. Hindi yan, sir. Ganito yan. Hindi, yung po ang tanong ko, Mr. President. Hindi, ganito nga. Sige po. Ito na yung answer ko eh. Sige po. Yung may police operation, alam ng police lahat yan, pinupunduhan ko yan, o ito, for a particular project. Pagka na-accomplish nila yan, sir, may sobra, magsabi ang police officer o lead officer, sir, may sobra, hindi na ubos yun. Hindi na yan. For the boy. Yan. Yun din inulit-ulit lang naman kasi tanong nila paikot-ikot lang eh. Yung reward system na pinipilit nila, yun lang din ang sagot ni dating Pangulong Duterte. Yung reward is hindi rin reward na parang bounty system. Kundi reward is yung yung sobra doon sa operation na pondong binigay niya para doon sa pulis kapag may mga operation. Yung mga sobra na yun na binabalik sa kanya, hindi niya na tinatanggap, kundi binibigay niya na lang for the boys. Hati-hati na lang sila doon sa mga natira. Yun yung rewards na sinasabi niya, di ba? So hanggang dito na lang tayo. Abang-abang na lang, gawa pa tayo ng isa pang part ng video dito sa 11 public hearing ng House Quad Committee.